Isipin mo, ikaw yung pinakamagaling na tao sa opisina nyo. Yung tipong ikaw yung rockstar ng team. Mismo, ikaw yung nag-uuwi ng pinakamalaking benta, tapos ikaw yung laging nakakasolve ng pinakamabibigat na problema kapag nagkakagulo na ang lahat. Yung go-to person. Oo, yung tuwing may krisis, pangalan mo kaagad yung unang isinisigaw ng boss mo. At komportable ka sa posisyon mo kasi, di ba alam mong indispensable ka, parang hindi nila kaya kapag wala ka. Nakaka-pride nga naman talaga yon. Sobra. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na yung mismong galing mo, yung pagiging rockstar mo, ang siyang pumapatay sa kinabukasan ng kumpanya nyo? O ng mismong team mo? Ouch! Ang bigat niya na. Di ba? Kasi paano kung ang pinakamalaking limitasyon sa pag-unlad ng organisasyon nyo ay hindi yung kakulangan sa budget o resources, kundi yung pag-atubili mo na ipasa yung galing mo sa iba? Yung sukatan natin ng tagumpay bilang leader ay kung gaano kabigat yung kaya nating buhatin mag-isa. Totoo yan. Feeling natin kapag tayo yung laging sumasalba sa araw, hero tayo. Ang hindi natin nare-realize kapag isang tao lang yung laging nagliligtas sa team, siya lang mismo yung nagiging kisame. Kisame. Parang hangganan? Ayun, oo. Siya yung nagiging bottleneck na pumipigil sa pag-angat ng buong grupo. Kasi isipin mo, the moment na magkasakit yung taong iyon, o kaya mag-resign, o ma-burnout, Guguho yung buong operation. exactly, parang bahay ng baraha. At iyang mismo yung bubusisihin natin sa ating malalimang himay ngayon. Kumuha tayo ng mga matitinding insights mula sa isang dokumento na ang title ay 011 Mentoring Others, Multiplying Faithful Leaders. Magandang source material yan. Sobra. Kasi ang mission natin sa usapang ito ay tonman kang maiwasan yung tinatawag nating hero trap. Matutuklasan natin dito na ang tunay na pamumuno, hindi pala siya nakakakulong sa isang tao na nag-ipon ng kaalaman. Kumbaga, hindi ka dapat nagiging knowledge hoarder. Mismo, ang totoong leader pala ay patuloy na nagpaparami ng sarili niya sa pamamagitan ng sadya at matapat na pagme-mentor. At lilinawin lang natin yung pagme-mentor sa kontekstong ito, hindi yung... Yung simpleng kape-kape lang. Oo, hindi yung nag-Starbucks lang kayo once a month tapos bibigyan mo siya ng life advice. Tama. Ang tinutukoy natin dito is isang malalim at sinadyang paglilipat ng buhay, ng skills at pag-uugali. Yung tipong titiyakin mo na yung legacy mo magpapatuloy kahit lumabas ka na sa kwarto. Okay, sige. Himayin natin yung unang konsepto. Kasi dito talaga ako tinamaan. Ipinaliwanag sa source natin yung pagkakaiba ng addition at multiplication pagdating sa leadership. Yan, paborito ko yung part na yan. Isipin mo na lang yung isang napakagaling na head chef sa isang sikat na restaurant. Ang addition mindset, ito yung chef na magsasabing, gusto kong lumaki yung kita natin ngayon, kaya ako na ang mag-ihiwa ng mas maraming sibuyas. Ako na ang magtitimpla ng sarsa. Oo, ako ang magluluto ng lahat ng orders. Ayaw niyang ituro yung secret recipe niya sa mga sous chef niya kasi, Baka masapawan siya. ayon, baka mawalan siya ng trabaho. Pero kahit gaano pa siya kabilis gumalaw, limitado lang yung kaya ng dalawang kamay niya sa isang gabi, di ba? Sa analogy mong yan, isipin mo kung ano mangyayari kapag naaksidente o nasugatan yung kamay ng chef na iyon. Wala na. Titigil yung buong kusina. Yan mismo yung panganib ng addition na kaisipan. Nakatutok lang siya sa personal na kapasidad. Yung tipong, gagawa ko ng mas marami. E paano yung multiplication? Yung multiplication mindset, ang sinasabi niyan ay maghuhubog ako ng ibang tao na kayang gumawa ng mas marami kaysa sa akin. Wow, ibang level ng humility yun Oo. At dito pumapasok yung isang medyo technical na linya mula sa sanggunian natin. Sabi doon, Sige nga, ano yun? theological preservation through relational transmission. Wait, teka lang. Haha, ang bigat pakinggan nung theological preservation through relational transmission. Parang binabasa natin yung syllabus ng isang master's degree . Medyo academic nga siya pakinggan. Ano ba ibig sabihin yan? Sa simpleng wika,
Parang explain it like I'm 5. Sige ganito, sa madaling salita, anumang mahalagang kaalaman o kultura, kahit pa sa opisina nyo yan, sa pamilya mo, o sa personal na paniniwala, kapag hindi mo ipinasa sa ibang tao sa pamamagitan ng malalim na personal na relasyon, Mamamatay siya. mamamatay yan kasama mo. Oo. Hindi kasi sapat yung nag-send ka lang ng memo o may manual kayo sa HR. So kailangan talaga tao sa tao. Kinakailangan ang tao sa taong paglipat, kaya nga ibinigay na halimbawa sa dokumento natin yung blueprint mula dun sa isang sinaunang text sa 2 Timothy 2.2. Ipinapakita dun yung 4 na henerasyon ng pagpasa ng kaalaman. 4 na henerasyon. Paano nag-work yun? Wait, si Pablo ba ito? Oo, unang-una nandun si Pablo, siya yung original na nagturo. Okay, so Generation 1. Tapos ikalawa, ipinasa niya ito kay Timoteo, Generation 2. Gets. Ikatlo, inutusan niya si Timoteo na ituro ito dun sa mga taong tapat o yung faithful people. Generation 3. Tapos na ba dun? Hindi pa. Ikaapat, yung mga taong tapat na yun ay dapat daw may kakayahan ding magturo sa iba pa o others also. Generation 4. Ang galing. Pansinin mo, hindi siya tumigil dun sa pag-glow ni Pablo kay Timoteo. Exactly. Kasi kung huminto yung kay Timoteo, addition lang yun eh. 1 plus 1. Naging multiplication siya kasi ang layunin ni Pablo, turuan si Timoteo kung paano maging mentor din ng ibang mentors. Mismo. Kaya para sa mga nakikinig na managers natin ngayon, hindi lang pala ito usapan pang relihiyon. Kung tinuruan mo yung staff mo na gumawa ng isang napakakomplikadong Excel report, O yung maraming VLOOKUPs at pivot tables. ang tunay na test ng leadership mo ay hindi yung natutunan lang niyang gawin yung report. Ano yung test? Ang tanong is, kaya ba niyang turuan yung susunod na bagong hire na gumawa rin ng Excel report na yun nang hindi ka na nakikialam? Boom. Dun mo malalaman kung naging tulay ka o naging kisami ka lang ulit. Tumpak? Pero nandun din yung yung matinding psychological na hadlang, 'di ba? Maraming leader yung takot mag-multiply. Kasi nga, kapag ang tingin mo sa posisyon o impluensya mo ay isang personal possession, parang pag-aari mo talaga, Matatakot kang i-share. oo, matatakot ka, isipin mo, paano kung mas maging magaling siya sa akin? Baka mawalan ako ng silbi. Parang kailangan nating i-shift yung mindset na yung posisyon natin ay hindi pag-aari kundi isang stewardship. Isang ipinagkakatiwalang responsibilidad pansamantala. Ang pinakamataas na uri ng tagumpay para sa isang leader ay kapag hindi na ikaw yung bida, kundi yung mismong taong hinubog mo. Madaling sabihin na wag matakot, pero in reality, sobrang hiyap bitawan ng kontrol. Totoo yan. Ultimate goal natin, paano natin ito gagawin in real life na hindi tayo nagkakalat o nasisira yung ops natin? Magandang tanong. Yung sanggunian natin, nagtukoy siya ng pinakamahusay na modelo para rito. At ito yung estilo ni Jesus. Sinasabi dito na ang sikreto raw niya ay proximity over programming. Dito ako pinaka na-fascinate, to be honest. Bakit? Kasi kung susuriin mo yung estratehiya ni Jesus sa lente ng modernong corporate world, parang mukhang napaka-inefficient ng ginawa niya. Paanong inefficient? Isipin mo, may kakayahan siyang magsalita sa libu-libong tao ng sabay-sabay, di ba? Pero ibinuhos niya yung 3 taon niya sa 12 tao lang. Oo nga no? Tapos sa 12 iyon, may mas malapit pa siyang 3. Sina Pedro, Santiago at Juan. Ang tawag dito sa text natin ay depth precedes breadth. Nauuna daw yung lalim bago yung lawak. Diyan ako magpupushback. Kasi sa practical na sitwasyon ngayon, let's say sa kumpanya natin, kung 3 tao lang yung ime-mentor ko ng malaliman for 3 years, baka ma-fire ako ng boss ko kasi ang bagal ng output. Gets ko yung kaba na yan. Di ba? Nasa panahon tayo ng viral videos, mass webinars, tapos may AI pa. Bakit pa ako mag-invest ng napakahabang oras sa ilang tao kung pwede ko namang i-record yung sarili ko tapos i-broadcast ko na lang sa buong kumpanya? Kasi yung fear mo of getting fired for being slow is exactly the trap of modern efficiency. Paano mo nasabi? Kaya maraming kumpanya ang may mataas na turnover rate. Magaling silang mag-train, pero hindi sila marunong mag-mentor. Sabi nga sa dokumento natin,
Shallow spreads quickly, but what is deep lasts. Mabilis kumalat ang mababaw, pero yung malalim, tumatagal. Mismo, madaling mag-send ng company-wide memo o kaya mag-host ng 2-hour Zoom mass training. Pero yung kaalaman na walang formation, mabilis gumuho kapag andyan na yung pressure. Bakit gumuho? Dahil ang mass broadcast naglilipat lang yan ng informasyon. Pero yung life-on-life proximity, yung pamumuhay ng malapit sa mentor, naglilipat yan ng pag-uugali. Ibig mong sabihin, the way our brains are wired, mas natututo tayo kapag naoobserbahan natin yung mentor in real time. Oo, learning through mirroring ang tawag dyan. Yung mga disipulo ni Jesus, hindi lang nila pinakinggan yung mga sermon niya. Nakita nila kung paano siya mamuhay. Nakita nila kung paano siya mag-react kapag pagod na pagod siya. Nakita nila kung paano siya humarap sa mga taong galit sa kanya. Nakita nila siyang naguhugas ng paa. Ang natutunan nila is hindi lang yung teorya, kundi kung ano yung normal na ginagawa araw-araw. Exactly. Kapag corporate setting naman ito, natututunan ng mentee mo hindi lang yung paano gumawa ng pitch deck or proposal. Nakikita niya paano ka kumalma kapag sinisigawan ka ng kliyente. O paano ka umamin ng pagkakamali sa harap ng board of directors. Hindi mo maituturo yan sa PowerPoint Proximity rewires the mentee's brain. Dito nagiging sobrang practical at nakakaintriga yung usapan. Kasi naintindihan ko na yung why, kung bakit kailangan ng proximity. Okay, so the big question is how? Paano natin isasagawa na hindi naman mauuwi sa palagi na lang kayong magkadikit sa opisina na wala namang direksyon yung pinag-uusapan nyo? Diyan inilatag ng dokumento yung The Disciple-Making Cycle. Yung 5 yugto. At gusto kong gamitin natin dito yung analogy ng pagtuturo sa isang tao na magmaneho ng sasakyan. Sobrang swak nito. Sige nga, walk me through that analogy sa first stage. Ang stage 1 ay invitation o follow me. Okay. Sa driving analogy, ito yung yugto kung saan binubuksan mo lang yung pinto ng kotse tapos sinasabi mo sa mentee mo, sakay ka sa passenger seat, samahan mo lang ako mamili ng groceries. Presence before performance. Yun, wala ka pang inaasahang output sa kanya. Ang layunin lang dito is psychological safety at pagbuo ng tiwala. Ang ganda niyan kasi tinatanggal mo yung pressure dun sa tao Ngayon, kapag komportable na siya, papasok na kayo sa stage 2, demonstration o watch me. Anong mangyayari dun sa kotse? Ipinapakita mo may yung katotohanan sa gawa. Habang nasa passenger seat siya, hindi ka na lang tahimik na nagmamaneho. Nagiging intentional ka na. Sinasabi mo out loud yung mga ginagawa mo. Oo. Sinasabi mo out loud yung mga subconscious moves mo o pansinin mo, magsishift ako ng gear kasi paahon tayo. Titingin ako sa side mirror kasi may mabilis na motor sa gilid. Ito yung mahirap gawin para sa mga galing na leader Yung pagbagal? Oo. Yung pagbagal para ipaliwanag yung mga bagay na automatic na sa kanila. Kailangan mong i-deconstruct yung sarili mong galing para maintindihan niya. Totoo yan. Ngayon, kapag nagets na niya yung teorya, dito papasok yung pinaka-stressful na part. Stage 3, participation o do with me. Ipapahawak mo na yung manibela. hala, eto na. Papapaupuin mo siya sa driver seat. Tapos ikaw naman yung nasa passenger seat, nakaalalay yung kamay mo sa handbrake. Handa nang hilahin anytime? At in reality, mamamatayan talaga siya ng makina sa gitna ng EDSA traffic. Kakabahan siya, may mga bubusina sa inyong mga bus, magpapanik yung mentee mo. Nakaka-stress. As a mentor, ang unang instinct mo sa ganitong pressure ay Agawin yung manibela? mismo, sasabihin mo, ako na nga, ang bagal-bagal mo At yun yung pinakamalaking pagkakamali na ginagawa natin. Kasi the moment na agawin mo yung manibela dahil naiinip ka o napapahiya ka, Tinanggalan mo siya ng pagkakataon na matuto. tinanggalan mo siya ng chance na matutong bumangon sa pagkakamali niya. Ang stage 3 is hindi tungkol sa pagiging perpekto ng mentee. Tungkol ito sa pasensya mo bilang mentor. Pinagbabahagi nyo yung responsibilidad at yung risk. Kung client presentation yan tapos medyo pumalpak siya, sasaluhin mo ng kaunti pero hindi mo aagawin yung microphone. Exactly. Kaya kapag nalampasan nyo na yung EDS sa trauma na yon, pwede na kayong lumipat sa stage 4.
delegation o do it yourself. Ibibigay mo na yung susi. Ibibigay mo na yung susi. Sasabihin mo, ikaw na pumunta sa meeting, ikaw na ang mag-drive, hindi na ako sasama pero tatawagan mo ako kapag nakarating ka ha. Ipinapasa mo na yung buong responsibilidad. Ang friction naman dito is yung anxiety ng mentor na baka may masira kapag nakatalikod na siya. Kaya kailangan mo talagang magtiwala sa prosesong pinagdaanan nyo eh. At kapag nag-succeed siya dyan, dun na kayo aabot sa ultimate goal, ang stage 5, multiplication or teach others. Yung tinuruan mo, siya na mismong uupo sa passenger seat para turuan naman yung susunod na bagong hire. Hindi mo na siya mentee, co-mentor mo na siya. Ang ganda ng siklo. Isang malinaw at sunod-sunod na proseso ng paglilipat. Oo. Ngayon, nabigyan na natin ng roadmap yung proseso. Pero may isa pang malaking tanong. Kung ipapahawak mo yung manibela sa iba at isusugal mo yung reputasyon mo, Sino ang isasakay mo? yun, sino ba dapat isakay? Hindi mo naman pwedeng ibigay ang susi sa kahit sinong makita mo sa pantry. Paano natin pipiliin yung tamang mentee? Ayon sa perks natin, hindi mo kailangang hanapin yung pinakamatalino. O yung may pinakamagandang resume, ang hahanapin mo ay yung FAT. FAT, hindi literal na mataba ha? Hindi. Acronym yan para sa tatlong traits. F for faithfulness, tapos sa source natin, conceptually replaced yung A and T by teachability and hunger for growth. So breakdown natin yung tatlo. Sige, unahin natin yung faithfulness, katapatan. Hindi ito blind loyalty sa'yo ito yung katapatan sa maliliit na bagay. Halimbawa sa opisina, siya ba yung taong maayos mag-file ng documents kahit walang nakatingin? O baka siya yung taong gusto nang mag-shine sa malalaking presentation pero burara sa daily tasks. Ayun. Kasi kung hindi siya tapat sa maliit na responsibility, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan ng mas malaking trabaho. Ang ikalawa doon is yung hunger for growth o gutom na lumago. Pero alam mo, may dilema ako rito. Ano yun? Maraming tao ang mukhang gutom, pero in reality, ambisyoso lang pala na makuha yung position mo para tumaas yung sweldo. Paano natin makikita yung difference ng totoong hunger for growth versus self-serving ambition? Napakagandang distinction yan. Kasi yung taong may self-serving ambition, ang hanap niyan, kapangyarihan at recognition. Pero yung taong may totoong hunger for growth, Anong hanap nila? formasyon, gusto nilang ma-develop. At yung pinakamabilis na test para malaman kung sino sila, Ano? puna o koreksyon. Kapag kinorek mo yung taong puro ambisyon lang, nagiging defensive siya kaagad. Pakiramdam niya, inaatake yung ego at image niya. Mismo. Pero yung taong totoong gutom, matuto, tatanggapin niya yung koreksyon kasi alam niyang yun yung tulay para mas gumaling siya. At iyan naman dumudugtong dun sa ikatlong trait, teachability. O yung pagiging bukas sa pagkatuto. Kasi gano'n man siya kabilis pumikap ng tasks kung matigas ang ulo niya at hindi siya pwedeng itama. Sasayangin lang niyang oras mo. Exactly. Okay, let's say nahanap mo na yung tamang tao. Matapat, gustong matuto, teachable. Hindi daw sapat na mag-text ka lang ng, uy, kape tayo next week kung free ka. Hindi pwede yung ganoon. Kailangan ng weekly rhythms. Consistency is more important than intensity. Ano ba yung nasa loob ng rhythms na ito? 4 yung bahagi niyan. Una, relational check-in. Bago kayo mag-usap ng trabaho, tatanungin mo muna kumusta ang puso mo, kumusta pamilya mo. Kinikilala mo siya bilang tao. Hindi bilang makina ng kumpanya. Tama. Ikalawa, scriptural or content engagement. Dito nyo tatalakayin yung mismong aaralin nyo, maging libro man yan o training module. Ikatlo, Ikatlo, life integration. Tatanungin mo siya paano nyo ito maa-apply sa trabaho o buhay mo ngayong linggo. at ikaapat, assignments. Kailangan may homework. Oo, kailangan may practical siyang gagawin bago kayo magkita ulit. Kung walang assignments, yung mentoring nyo nagiging masayang kwentuhan lang na walang resulta. Rhythms create habits and habits create character. Ang ganda. Pero syempre, in real life, hindi palaging smooth itong mga check-ins na ito. Naku, asahan mo na yung gulo eh. Kung binigyan mo ng assignment tapos pumalpak, haharap kayo sa conflict. At dito papasok yung pinakamahirap na part ng pagiging mentor, yung pagwawasto, accountability.
Sabi dun sa text, ang totoong accountability daw ay formation, not control. Marami kasi sa atin, ang tingin sa accountability parang CCTV camera. Nakatutok lang sa'yo, naghihintay na magkamali ka. Tapos kapag lumabag ka, ipapahuli ka sa HR? Ganon na ganon. Pero hindi dapat ganon ang mentoring. Dapat may balanse ng katotohanan o truth at biyaya o grace. Let's reframe that CCTV analogy. Para sa akin, mas magandang ihalin tulad ang tamang accountability sa isang physical therapist. Ooh, I like that. Paano? Yung physical therapist, magsasabi siya ng napakasakit na katotohanan, yung truth. Sabihin niya, mahina ang tuhod mo kasi mali ang posture mo, masisira joints mo niyan. Hindi niya pinatamis yung totoo. Ang sakit pakinggan nun ah. Di ba? Pero at the same time, nagbibigay siya ng biyaya, yung grace. Alalayanin niya yung bigat ng katawan mo habang pinipilit mong maglakad ulit. Nandun yung suporta habang itinatama ka. Wow, ang galing nung analogy na yon. Kasi kapag katotohanan lang at walang biyaya, dinudurog mo yung kaluluwa ng mentee mo. Parang sinabi mong, ang hina ng tuhod mo, hopeless ka. Kung biyaya lang din at walang katotohanan, Kinukonsinti mo naman siya. Sabihin mo okay lang kahit mali posture mo, at least nag-try ka. Parehong nakakasira yan. At may isa pang matinding elemento para maging effective ang accountability. ano yon? Ikaw mismo bilang mentor, kailangan mong ipakita yung sarili mong kahinaan. Ouch. Ego hit na naman yan para sa mga leader. Bakit ko ipapakitang mahina ako? Di ba dapat ako yung pamantayan ng perfection? Diyan tayo palaging nagkakamali eh. Binibigyang diin nung sanggunian natin na hindi kailangan ng perfectong mentor. Binanggit pa nga dito yung 2 Corinthians 12:9. My power is made perfect in weakness. Paanong nagiging perfect in weakness? Kapag nagkukunwari kang perfect, gumagawa ka ng environment na bawal magkamali. Yung mentee mo, matatakot maging tapat sa'yo kasi feeling niya sobrang layo ng agwat nyo. Mahihiya siyang umamin ng palpak niya. Mismo. Pero the moment na umupo ka at sinabi mong, alam mo, nung nasa stage mo ako, sumablay din ako sa ganyang project. Ito yung naging pagkakamali ko at ganito ako nakabangon. Bigla mong binubuksan yung psychological safe space. Oo, nakikita ng mentee mo na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagiging perfecto, kundi sa pagtitiyaga at grasya. Ang pag-amin sa sariling pagkakamali ay hindi senyales ng kahinaan. Ito yung pinakamataas na uri ng tunay na integridad bilang leader. Exactly. Kaya, ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Sa pagiging manager mo sa opisina, pagiging senior mo sa org, o kahit pagiging magulang. Sana nakita nila yung big picture. Ipinapaalala nito na ang pinakamataas na antas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa dami ng naging followers mo, hindi ito sa dami ng award sa pader mo, o kung gaano ka ka-indispensable. Nasusukat ito sa dami ng mga leader na nahubog mo para maghubog din ng iba. Addition is just for ego. Multiplication ang lumilikha ng legacy. Limitado ang oras mo dito sa mundo, pero walang hanggan ang epekto ng sadyang pamumuhunan sa buhay ng ilang tao. Walan hanggang epekto kasi yung buhay na ibinahagi, imbes na itago, ay patuloy na nagpaparami kahit wala na yung original na nagtanim nito. Kaya bago natin tapusin ang malalim ang usapan natin ngayon, gusto kong mang-iwan ng isang matapang na katanungan para sa'yo. Pag nilayan nyo itong mabuti, Kung sakaling kinailangan mong umalis sa posisyon mo o sa kumpanya mo ngayong araw mismo, walang pasabi, umalis ka lang. Babagsak ba ang lahat dahil ikaw lang ang nakakaalam kung paano patakbuin ito? mayroong kalmadong nung papatuloy. Yun ang tanong. May magpapatuloy ba dahil tahimik mong ibinuhos ang oras at pasensya mo para ituro sa kanila kung paano hawakan ng manibela? Ikaw ba ay naging kisame o isang tulay? Isipin mo yan. Hanggang sa muli,